Isang matinding pangamba ang bumabalot sa komunidad ng Manassas Park, Virginia. Dahil sa pagkawala ng isang dedikadong pediatric nurse, huli siyang nakita sa kanilang tahanan kasama ang kanyang asawa. Bagamat walang malinaw na sagot ang paunang investigasyon, unti-unti lumilitaw ang mga problema na lalong nagpapatindi ng pag-aalala ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang 28 years old na si Mamta Kaflebat ay hindi nagpakita para sa kanyang shift. Ito ay sa UVA Health Medical Center sa Manassas, Virginia. Hindi niya sinabi sa kanyang mga katrabaho na hindi siya papasok. Hindi rin siya tumawag para mag-sick leave. In short, basta na lang siyang hindi nagpakita. Siyempre, nag-alala ang kanyang mga katrabaho dahil hindi ito ang karaniwan niyang ginagawa. Lalong lumaki ang kanilang pag-aalala nang hindi siya ulit nagpakita kinabukasan. Kaya tumawag na sila sa Manassas Police Department at humingi ng tulong para magsagawa ng welfare check sa bahay ni Mamta upang tiyakin na okay siya. Pinagbigay alam nila sa pulisya na hindi ito ang karaniwang asal ni Mamta. Nang pumunta ang mga pulis sa bahay ni Mamta, sinalubong sila ng kanyang asawa na si Naresh. Sinabi niya sa kanila na wala si Mamta sa bahay at dinagdag pa na ilang araw na niya itong hindi nakikita. Ang kakaiba, hindi man lang siya nag-aalala. Ayon kay Naresh, madalas na umaalis ng bahay si Mamta. Minsan pang araw ay ilang linggo siyang nawawala, kaya hindi na raw ito bago sa kanya. Sinabi rin niya na nawawala ang ilang gamit ito kabilang na ang passport, green card at ilang mga damit. Ayon pa kay Naresh, maaring ang kanyang asawa ay nasa Texas o New York. Ito'y upang bisitahin ang kanyang pamilya. Kaya hindi na niya ito nire-report na nawawala dahil hindi naman daw siya nababahala. Dahil dito nagpasya ang mga pulis na malamang ay okay lang si Mamta at sila ay umalis na. Subalit hindi mapakali ang mga kaibigan ni Mamta. Huling nakita ng mga katrabaho niya si Mamta noong July 27. Sa kanyang huling shift sa ospital, huli silang nakipag-usap sa kanya noong July 28. At August 1 nang huli siyang makitang nagpakita sa trabaho. Kaya ilang araw na ang lumipas mula nang may huling nakakita o nakarinig mula sa kanya. Huling nag-post si Mamta sa TikTok noong July 28 pero wala na siyang ibang post sa social media simula noon. Alam ng mga malapit sa kanya na aktibo siya sa social media kaya nakakapagtaka na bigla na lang hindi siya nagparamdam. Dahil dito lalo pang kinutuban ang kanyang mga kaibigan na may hindi na talaga tama. Si Mamta at Naresh ay may isang anak na babae. At hindi kailanman iniiwan ni Mamta ang kanyang anak na walang paalam. Kahit pa bumisita siya sa kanyang pamilya, tiyak na isasama niya ang kanyang anak. Kilala siya bilang mapagmahal, maalaga at responsableng tao. Hindi siya liliban sa trabaho nang hindi nagsasabi sa kahit na sino at lalong hindi niya iiwan ang kanyang anak na babae. Nakakalungkot na sa unang kaarawan ng kanyang anak, wala roon si Mamta upang masaksihan at maranasan ang mahalagang kaganapang ito. Sa kabilang banda, ilang araw matapos ang welfare check, sa wakas ay nagsampa ng missing person report ang kanyang asawa na si Naresh. Ayon sa kanya, huli niyang nakita si Mamta noong July 31 habang kumakain sila sa hapagkainan. Pero simula noon hindi na niya ito nakita o narinig. Nang magsimula ang mga pulis na imbestigahan ang pagkawala ni Mamta, napansin nilang may mali talaga. Nagsuriin nila ang kanyang mga phone records na pag-alaman nilang walang anumang komunikasyon sa pagitan ni Mamta at ng kanyang mga kaibigan o pamilya. Pero may palitan ng tawag at text messages sa pagitan ni Mamta at ni Naresh halos araw-araw. Ngunit biglang tumigil ang lahat ng komunikasyon noong July 30, 2024. Kinabukasan nakita ng mga records na ang cellphone ni Mamta ay nasa isang lugar, malapit sa lugar na may tubig. Partikular na sa isang county sa Virginia. Nakakapagtaka dahil sa parehong lugar, nandun din si Naresh. Ngunit sinabi niyang nasa isa siyang cafe at may pruweba siya na pumunta siya sa cafe at hindi malapit sa anumang katubigan. Habang siya ay nasa lugar na iyon, ang cellphone ni Naresh ay naka-off ng halos 2 oras. Kinabukasan August 1 ang araw na hindi nagpakita si Mamta sa trabaho. Dito naka-off pa rin ang cellphone niya. Subalit noong August 3, 2024, bigla muling nag-on ang cellphone ni Mamta at ito'y nakagawa pa ng isang tawag. Ang tawag na iyon ay para sa kanyang asawa na si Naresh. Pagkatapos noon muling nag-off ang kanyang cellphone. Malinaw na maraming nakakasuspet siya ng mga bagay sa pangyayaring ito.
Ayon pa kay Naresh, sinira raw ni Mamta ang sarili niyang cellphone bago siya nawala. Pero hindi naniniwala ang mga pulis. Pakiramdam nila ay may masama talagang nangyari kay Mamta. Kaya pinalitan nila ang status ng kaso ni Mamta. Ibig sabihin, hindi naniniwala ang mga pulis na kusang umalis si Mamta para lang bumisita sa pamilya. Sa puntong ito nagsimula na mag-isip ang mga pulis na maaring mas malala ang nangyari kay Mamta. Lalo pang lumakas sa kanilang mga pagdududa nang malaman nilang wala pala talagang pamilya si Mamta sa Texas at New York. At sa katunayan, wala siyang pamilya sa Estados Unidos. Ibig sabihin hindi totoo ang mga kwento na umalis siya upang bumisita sa kanyang pamilya. Sina Mamta at Naresh ay parehong nagmula sa Nepal. Hindi tiyak kung paano sila nagkakilala pero kalaunan ay nakumbinsi nila ang mga magulang ni Mamta na payagan silang magpakasal dahil sa sila daw ay nagmamahalan. May ilang nagsasabi na ang kanilang kasal ay pinagkasundo o pinag-ayos, ngunit sinasabi ng mga magulang ni Mamta na hindi nangyari ang mga ganon. Pagkatapos ng kanilang kasal, lumipat si Mamta sa Estados Unidos upang makasama si Naresh, na noon ay nagtatrabaho para sa US military. Sa simula, sinabi lang ni Mamta sa kanyang mga magulang na mananatili lamang siya sa Estados Unidos ng 1 taon at babalik rin sa Nepal. Pero may ibang plano si Mamta. Siya ay isang nurse sa Nepal, ngunit hindi wasto ang kanyang lisensya sa Estados Unidos, kaya nagpasya siyang bumalik sa paaralan. Pagkatapos niyang lumipat sa US, nakuha niya ang kanyang nursing license at naging pediatric nurse. Kahit na siya ay nagdalang tao, nagtrabaho siya halos sa buong pagbubuntis niya. Siya ay isang dedikadong nurse, asawa at ina. Lahat ng kanyang ginagawa ay puno ng pagmamahal, pag-aaruga at malasakit. Ngunit ayon sa ilan sa kanyang mga kaibigan, hindi ganoon ang asawa nitong si Naresh. Sinasabi nila na si Naresh ay isang mapagkontrol na asawa. Nang dumating si Mamta sa US, ay naalala ng isang kaibigan na halos hindi pinapayagan ni Naresh na umalis ng bahay si Mamta. Pumupunta siya sa paaralan at sa trabaho, ngunit agad siyang pinapauwi sa bahay ni Naresh pagkatapos ng mga iyon. Noong una iniisip ng mga kaibigan ni Mamta na baka ang paghihigpit ni Naresh sa kanya ay dahil sa kanyang pangamba sa pagiging bago ni Mamta sa lugar at nais lamang niyang tiyakin na siya ay ligtas at maaalagaan. Pero habang lumilipas ang panahon, tila naging kakaiba ang ugali ni Naresh. Nagagalit siya kay Mamta kapag lumalabas siya ng bahay, kahit pa 5 minuto lang. At nagagalit din siya sa mga kaibigan ni Mamta kapag niyaya nila ito na lumalabas. Kapag nangyayari ito, madalas niyang tinetext sa mga kaibigan ni Mamta para itanong kung nasaan sila, sino ang kasama nila, at kung ano ang ginagawa nila. Palagi niyang sinasabi na maaring lamang lumabas si Mamta ng 30 minutes at pagkatapos nito agad siyang pinapabalik sa bahay. Minsan nagkaroon ng mga ulat na si Mamta ay pumunta sa trabaho na may mga marka sa katawan. At may mga balita na bago siya lumipat sa US, sinasaktan siya ni Naresh kasama ng kanyang ina at kapatid na babae. Ayon sa isang news station sa Nepal, sinabi ng mga magulang ni Mamta na madalas silang nag-aaway ng kanyang asawa. Sa katunayan, ito rin ang sinabi ni Naresh sa mga pulis noong unang bisita nila sa kanilang bahay noong August 2 para sa welfare check. Sabi niya madalas silang nag-aaway ni Mamta at pinag-uusapan nila ang tungkol sa paghiwalay. Pero hindi nila alam kung paano nila ito gagawin dahil baka husgahan sila ng kanilang mga kamag-anak kung sila ay maghihiwalay. Ngunit magsimulang lumabas sa mga balita tungkol sa pagkawala ni Mamta, may mga posts na lumabas mula sa isang private Facebook group na partikular para sa mga nagkahiwalay, divorce at single na mga ina sa Virginia, Maryland at DC area. Maraming posts si Mamta sa grupong ito at meron siyang post noong February 16, 2024 na sinabi niya, "Hi, meron akong 6 na buwang gulang na sanggol at nasa proseso ng paghihiwalay. Nagtatrabaho ako 2 araw sa isang linggo at hindi tumutulong ang asawa ko sa pag-aalaga sa bata. Sinasabi niya na kung iiwan ko ang bata sa kanya, ipapadala niya na lang ang bata sa custody. Kailangan ko ng tulong sa pangangalaga ng bata mula sa mga social worker at may kailangan akong payo." Sa isa pa niyang post nilagay niya, "Paano mag-file ng kaso para sa paghihiwalay? Wala na akong pera ngayon dahil kinuha niya ang lahat ng pera mula sa aming joint account." Maraming magkasalungat na impormasyon kung si Naresh ba ay nagtatrabaho o hindi na pagkatapos niyang umalis sa military. Ayon sa mga ulat, nagtrabaho siya bilang IT para sa gobyerno, pero tila kamakailan lang ay nawalan ito ng kanyang trabaho. Si Mamta ang tanging kumikita sa pamilya at sa mga post niya sa Facebook group, sinabi niyang sinasadya ni Naresh na kunin ang lahat ng kanyang pera
para wala nang matira sa kanya at ito'y nagpapahirap sa kanya na makalabas. Ito ring 2024 tinawag ang pulisya sa bahay ni Mamta at Naresh dahil sa disorderly behavior. Dahil kinuha umano ni Naresh ang cellphone ni Mamta at tinanggihan ang pagbabalik nito sa kanya. Ang pagdududa kay Naresh ay patuloy na tumataas at ang mga kaibigan ni Mamta ay nagpalaganap ng balita tungkol sa kanyang pagkawala. Ilang linggo na ang lumipas mula nang huling makita ang mapagmahal na ina. Ayon sa pulisya, sinusuri nila ang lahat ng posibleng pangyayari sa kasong ito. Sa kabilang banda, plano ng mga mahal sa buhay ni Mamta na magkaroon ng isang paghahanap. Sinasabi nila na isasagawa nila ang mga paghahanap sa mga kagubatan. Nagpapamahagi sila ng mga flyers sa mga lokal na negosyo sa lugar at umaasa sila na maibabalik pa ang ina sa kanyang pamilya at makakuha ng anumang kasagutan sa kasong ito. Hindi na nakikipagtulungan si Naresh sa pulisya, nananatili siya sa kanyang kwento at siya ay matinding nag-aalala sa pagkawala ng kanyang asawa. Ayon sa kanya, magtatatlong taon na sila ng asawa niya at sa nakaraang mga buwan ay maganda ang kanilang relasyon. Bagaman nagkaroon ng mga argumento bago iyon, iginiit pa rin niya na ang huling pagkakataon na nakita niya si Mamta ay noong July 31. Ito'y bandang gabi bago siya natulog at wala siyang idea na may balak si Mamta na umalis. Nang malaman niyang hindi pumasok si Mamta sa trabaho kinabukasan, agad niyang inireport ang pagkawala nito sa pulis. Tinanong si Naresh kung may idea siya kung nasaan si Mamta at sinabi niyang sinuri na niya ang iba't ibang lugar, kabilang na ang mga simbahan. Dito sinama niya pa ang kanyang anak sa paghahanap. Kapag tinanong kung anong mensahe niya kay Mamta kung sakaling siya ay nanonood, sinabi niyang sana ay umuwi na ito. Ano man ang problema, dahil sila ng kanilang anak ay labis na nagdurusa. Nilinaw ni Naresh na wala silang malalim na alitan. Sa ngayon, ayon sa kanya, ay wala siyang idea kung nasaan si Mamta. Sa ibang ulat ay napag-alaman na hindi tumutulong si Naresh sa paghahanap kay Mamta o sa paglalagay ng mga flyers sa mga lugar. Sabi niya ito ay dahil sa kanyang mataas na security clearance sa trabaho sa gobyerno. Ngunit ayon sa balita, wala na rin naman siyang trabaho. Sa isang bahagi ng interview, tinanong si Naresh kung maaari niyang hilingin sa publiko na tumulong sa paghahanap kay Mamta sa pamamagitan ng pagtawag sa pulis o sa kanilang pamilya. Sagot niya hindi siya sigurado kung dapat siyang magbigay ng pahayag sa media sa ngayon. Nais niyang kumonsulta muna sa pulis upang maiwasan ang pagbibigay ng maling impormasyon o mga detalye na hindi pa opisyal. Ang mensahe niya lang sa publiko ay kung may makakakita kay Mamta, mangyaring tumawag sa pulis o sa kanilang pamilya. Noong August 21, 2024, isang malaking balita ang nangyari. Naglabas ng search warrant ang pulis para sa bahay ni Mamta at Naresh. Nang dumating ang mga pulis, nakita nilang magulo ang bahay. Nag-impake si Naresh ng maraming maleta, ibinenta niya ang kanyang Tesla at iba pang gamit. Ito'y nagtatangkari na ibenta ang kanilang bahay. Mukhang balak niyang tumakas at kumuha ng maraming pera na mabilis. Sa pag-inspeksyon sa kwarto ng mag-asawa, natuklasan na ang kama ay inilipat at tinatakpan ng isang aparador. Nang ilipat ang kama, nakita ang mga pink na mantsa sa carpet. Nang suriin ang carpet, natuklasan na ito ay kamakailan lamang na kinuskus. Bago ang pagsisiyasat sa kanilang bahay, natuklasan ng mga investigador noong July 31, 2024, bumili si Naresh ng 3 matulis na bagay, kasama na ang mga cleaning supplies sa isang malapit na Walmart. Dahil sa mga natuklasan, noong araw na iyon ay naglabas din ng mga pulis ng press conference. Sinabi ni Chief Mario Lugo ng Manassas Park Police Department na magbibigay siya ng update tungkol sa sitwasyon. Pinasalamatan niya ang suporta ng komunidad para kay Mamta at sa kanyang pamilya, pati na rin ang mga pagsisikap mula sa parehong lokal at international na komunidad. Sa resulta ng pagsusuri ay nagpakita ng mga malalakas na indikasyon ng pulang likido sa buong bahay, partikular na sa kwarto at banyo, na nagbigay sa kanila ng mas malinaw na ebidensya na isang malubhang insidente ang nangyari sa lugar na iyon. Gayunpaman, hindi pa nila tiyak kung kailan makakakuha ng buong ulat mula sa mga forensic experts. Hindi maibigay ang tiyak na impormasyon kung si Mamta ay buhay pa. Noong August 22, 2024, 3 linggo matapos i-report na nawawala si Mamta, ay inaresto si Naresh at sinampahan ng kasong felony. Pinaniniwalaan ng mga pulis na pinaslang ni Naresh ang kanyang asawa sa kanilang bahay noong July 30, 2024 at itinago ito sa isang lugar. Walang nababalitang third party ngunit naniniwala ang ilan na ang perang makukuha ni Naresh
mula sa pagbibenta ng kanilang ari-arian ay gagamitin niya para makauwi sa Nepal at posibleng magpakasal muli doon. Hindi pa rin natatagpuan ang katawan ni Mamta, ngunit naniniwala ang mga otoridad na sapat ang mga ebidensya upang iugnay si Naresh sa pagkawala ng asawa. Noong Lunes, August 26, 2024, humarap si Naresh sa korte. Ang abogado na itinalaga ng korte para kay Naresh ay nagsabi na walang sapat na ebidensya upang iugnay siya sa insidente. Dagdag pa nito na ang tanging totoong pulang likido na natagpuan ay ang maliliit na patak sa carpet na maaring magmula sa kahit anong bagay tulad ng baka galing ito sa ilong. Ipinahayag ng depensa na ang tanging dahilan kung bakit inaresto si Naresh ay ang presyon mula sa media. Gayunpaman, pinakita ng prosecution ang mga resulta ng pagsusuri, data mula sa cellphone at ang katotohanan na ibinenta ni Naresh ang kanyang mga personal na ari-arian na tila nagtatangkang tumakas. Nabanggit din ang mga Google searches na ginawa ni Naresh sa kanyang government-issued computer. Ang Secret Service ang nakakita ng mga Google searches at dinala ito sa Manassas Police Department. Sa isang Google search, tinanong niya kung gaano katagal bago makapag-asawa muli pagkatapos pumanaw ang asawa. Sa iba pa, tinanong niya kung ano ang nangyayari pagkatapos ng pagpanaw ng isang asawa at pati na rin ang utang pagkatapos mawala ang asawa. Sa huli, tinanggihan ng bond ni Naresh dahil siya ay tinuturing na mapanganib sa publiko. Ang susunod na pagdinig niya sa korte ay nakatakda sa huling bahagi ng October 2024. Sa kabilang banda, gumawa ng GoFundMe ang mga kaibigan ni Mamta upang suportahan siya at ang kanyang pamilya. Sa kasalukuyan ng kanyang anak na babae ay nasa ilalim ng pangangalaga ng isang mapagkakatiwalaang tao at nagpapasalamat ang lahat na hindi siya malapit kay Naresh o sa kanyang pamilya. Lalo na kung totoo man ang mga alegasyon ng pang-aabuso mula sa pamilya ni Naresh. Sa tulong naman ng mga opisyal ng gobyerno at ng embahada ng Nepal, nakarating na sa Estados Unidos ang ina at kapatid ni Mamta. Kapiling na rin nila ang anak nitong babae. Ang layunin ngayon ay mahanap ang labi ni Mamta. Ito'y napakahirap na tanggapin, pero kung matatagpuan siya ay makakakuha ng mga sagot ang kanyang pamilya. At dito sana ay mahanap nila ang kapayapaan. Nangangahulugan din ito na ang mga kaso laban kay Naresh ay magkakaroon ng matibay na patunay na nauugnay sa kanya sa insidente. Ang kaso ay nagpapaalala sa atin sa nangyari kay Caroline Crouch, kung saan ang kanyang asawa ay aktibong nagbibigay ng mga panayam, ngunit sa huli ay siya pala ang may kagagawan sa pagkawala ni Caroline. Ang pagkakaiba lang sa kaso ni Mamta at Caroline ay si Mamta hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan. Patuloy ang pag-usad ng kasong ito at agad namin ipapaalam ang anumang update. Ikaw, ano masasabi mo sa kaso natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!